Ito na nga, may matindi pong nilabas na video si VP Sara Duterte at tila ay ito'y kinukumpirma niya na napakabuti ng ating ginagawang people power para po sa kanyang ama. Abangan po natin yung video na yan at sa tingin ko, meron hong pahiwatig. Yan po ang aking pananaw. Ngayon, kayo ho ang humusga kung anong sa tingin ninyo. Basta atin pong ipe-play ito at unti-unti nating ipapaliwanag. Kasi knowing Vice President Sara Duterte, bilang Vice President, tandaan ho natin, siya ho ang makikinabang kung sakali ho mawala si Bongbong Marcos. So, hindi niya ho pwedeng lantarang sabihin ang dapat niyang sabihin at gusto niyang sabihin dahil hindi ho magandang tignan. Pero gayunpaman, dapat ho tayong matutong bumasa sa mga, sabi nga, let's read between the lines. Kung ano po ba ang sinasabi ng ating pangalawang Pangulo. So, ito ho, meron ho siyang, sa tingin ko lamang po, ito'y pananaw ko. Hindi ko naman po sinasabing ito talaga ang ibig niyan sabihin. Pero gayunpaman, ipapakita ko lamang po sa inyo kung ano sa tingin ninyo ang ibig sabihin ni VP Sara Duterte dito. Kasi knowing the Vice President, knowing it from since 2016 na naging limelight siya because of her father na maging presidente, hindi ho yan nagbibitaw ng mga salitang wala-wala lang. Yung alam niyo, yung basta lang makasabi ng salita, hindi ho yan gayaan, di ba? Siya po ay talagang maingat sa mga salita at pag siya ho'y nagsalita, laging malaman. Kaya nga kung matatandaan ninyo dati, yung mga parinig niyang mangga at kung ano-ano pa, yan ay mga kababayan, isang pahiwatig na hindi niya direktang sinasagot. Pero gayunpaman, meron ho siyang mga pahiwatig. At ganito din po ang sa tingin kong nangyari ho dito sa kanyang speech, sa kanyang pagbati sa kanyang ama. Ito ho, pakinggan ho natin at kayo ho ang mag-conclude kung anong ibig niya sabihin. Pero ako ho, ito ho ang sa tingin ko ang ibig niya sabihin. Mga kababayan, aking taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga Pilipino na sumusuporta at nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga kababayan natin sa Pilipinas, the Netherlands at iba't ibang panig ng mundo, napakalaking bagay para kay Pangulong Duterte ang pagtitipon ninyo para sa kanyang pag-uwi at kaarawan. Maraming salamat. Una yan, di ba? Pinuri ho ni VP Sara Duterte yung mga pagtitipon. Alam nyo, noong panahon na may mga maisog rally, tipid ho yan magsalita. Napakaingat ho magsalita niyan. At hindi niya ho ini-encourage. As a matter of fact, meron pa nga siyang isang statement na sinabi niya na let's just stay at home. Tayo ho'y nagtatrabaho na lang, magtrabaho, asikasuhin na lang ho natin yung mga sarili natin kesa na mag-rally. Di ba ho? Yan ho'y lumabas ho mismo sa bibig ni VP Sara Duterte noon. Pero ngayon, mukhang nag-iba ang tono. Ito'y aking pananaw lang. Komento nyo dyan sa ibaba kung ano sa tingin ninyo yung inyong pananaw. Sa akin, parang nag-iba ang tono ni VP Sara Duterte. Para bagang sinasabi niya na ayos siya ginagawa ninyo. Maganda yan, pero I cannot encourage kasi siyempre I'll be the one to benefit whatever will happen. Diba? Kaya, hindi ko pwedeng sabihin ng diretsyo, gayunpaman, maganda yung ginagawa ninyo. Di ba po? Para magbitaw si VP Sara ng ganyan, medyo malalim po yan. Ito pakinggan ulit natin yung part na yan para lang siya kaalaman natin. Laking bagay para kay Pangulong Duterte ang pagtitipon ninyo para sa kanyang pag-uwi at kaarawan. Malaking bagay. Hindi maliit. Hindi katamtaman. Malaking bagay ang pag-suporta ninyo, pagtipon-tipon ninyo para sa pag-uwi at para sa kaarawan. Actually, nung narinig ko yung pag-uwi, parang pumalakpak po yung tenga ko, as in. Kung ganun-ganon yung tenga ko. Kasi maaring hindi din niya pwedeng sabihin kung ano man ang nangyayari dyan sa ICC. Hindi niya pwedeng yung diskarte ng mga abogado. Hindi ko siya pwedeng basta-basta magbitaw ng salita.
Pero gayunpaman, sabi niya, ay malaking bahagi yung ginagawa ninyo para sa pag-uwi ng kanyang ama at birthday. Ito ha, pakinggan ulit natin. Ang sarap po pakinggan ng part na yan Ito, ulit. Sa mga kababayan natin sa Pilipinas, the Netherlands at iba't ibang panig ng mundo. By saying that, she is calling the attention of the entire world. Ika nga, Pilipinas, sa Netherlands, at sa iba't ibang dako ng mundo. Diba? Yan yung kanyang pronouncement. It's calling the people. Sa tingin ko lang po yun, ha? Again, I'm not saying I am right, but this is my opinion. Okay? This is my opinion. Sa tingin ko yan ang sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Napakalaking bagay para kay Pangulong Duterte ang pagtitipon ninyo para sa kanyang pag-uwi at kaarawan. Nako, maganda yan. Pagtitipon ninyo. Maganda. Pinuri. O, diba? Parang ganito kunwari, halimbawa lamang, ito bibigyan ko lamang kayo ng magagandang halimbawa para ho sa kaalaman ninyo, di ba? Halimbawa yung asawa mo medyo may amoy. May amoy talaga. Hayop yan, di ba? Tapos bigla mong nakita na naligo. Ang haba ng ligo niya, umabot ng 2 oras. Tapos paglabas ng CR, ang bango-bango. Bango, amoy sabon. Amoy bulaklak, ganun yung sabon, kasi bulaklakin yung sabon Di ba? So, ganun biglang, ang hirit mo, biglang sasabihin mo ngayon, sweetheart, ang bango-bango mo, di ba? Ang ganda ng sabon mo, di ba? Ayan ang sasabihin mo, ibibigkas mo nga. Without saying na, oy, maligo ka araw-araw, ha? Naintindihan niyo ibig sabihin, mga kababayan? By saying that, sinasabi mo na maligo ka araw-araw. Tama, mali. Di ba? So, ganun ang diskarte nyo, mga kababayan. Tinuturuan ko na kayo, ha? Para yung asawa ninyo, hindi amoy bawang, hindi amoy sibuyas, o di kaya amoy danggit. So, di ba po? Di ba? So, medyo ganun ang bitaw mo. Sasabihin mo lang, pupuri mo yung sabon niya. Ganda ng nabili mong sabon. Bango nung sabon at saka ang bango-bango mo ngayon. Tapos pagka mas maganda pa niyan. Alam mo, magandang biro dyan. Ito, gustong-gusto ng mga Pilipino ito Alam mo, ang ganda ng sabon mo, nakakaputi sa'yo. Naku po, patay ka araw-araw, baka minuto nagbasabon yan. Ganyan ng mga Pilipino. Pasensya na, pero ganun talaga. Ganun nyo sabihan sila para na maligo sila nang hindi na o-offend. Mali. O di kaya, inuutos mo na yon. So, ganun din po sa tingin ko yung sinasabi ni VP Sara Duterte. Malaking bagay yung pagtitipon ninyo para sa pag-uwi at sa birthday ni Pangulong Duterte. Read between the lines, mga kababayan. Anong ibig sabihin ni VP Sara Duterte dito? Na, again, hindi niya lagi ito sinasabi. As a matter of fact, opposite nga yung sinasabi niya lagi. Di ba sinasabi niya, wag na po tayo magtipon-tipon. Naalala nyo nung panahon nung sa veterans, wag na po tayo po ay magsiuyan na kasi alam ko na kayo'y nagtatrabaho, pagod kayo. Yan ang lagi niyang pronouncement Ngayon, iba na. Malaman po yan. Yan po yung sinasabi ko kung bakit sa tingin ko siya'y nananawagan ng people power. And again, and I will tell you now, when I say people power, it doesn't mean rebellion, ha? Hindi yun ang ibig ko sabihin. Kasi there is such a thing as people power. Sama-sama tayo, kapangyarihan ng tao na nananalangin o kaya naman nagbibigay ng kanilang salupin sa loobin sa gobyerno. It doesn't mean pag sinabi kong people power, revolusyon. Okay? There's a big difference between yung EDSA revolution
at saka yung people power. Magkaiba po yun, ha? Baka kasi isipin nyo kagad, people power, ano yan, para magwala ang tao. Hindi, magrebelde. Hindi ho ganon. Okay? Para lamang po sa kaalaman ng bawat isa sa atin. Malinaw po, malinaw po yun. Okay? Sige, tuloy. Maraming salamat at napapagaan nito ang mga hamon na hinaharap niya ngayon. Alam din ni Pangulong Duterte na haharapin niya ang ICC na kasama ang lahat ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Yun. Lalo na ang mga kababayan natin sa Pilipinas. Sa kanyang pagdiriwang ng kanyang 80th birthday, huwag nating kalimutan na ipagdasal sa Diyos na sana ay biyayaan pa siya ng mas magandang kalusugan at mas mahabang. At saka dito, mga kababayan, iba yung ngiti ni Madam VP Sara Duterte, ha? Habang tumatagal, hindi, ewan ko, ito yung, kasi ako, mga kababayan, habang nai-stress sa mukha ko, habang tumatagal, nai-stress yung mukha ko, Diba? Hindi, ganun Si VP Sara Duterte, habang tumatagal, gumaganda. Di ba? Habang inuusig, gumaganda. Hindi nyo na-observe yan? Bakit kaya? Anong meron ka? Hindi, kasi malaman yan, mga kababayan. Baka naman may balita na siya na hindi natin alam. Di ba? Baka naman medyo good news na at hindi lang natin alam. Di ba? Basta gumaganda po siya. Pero siya po yung inuusig na gumaganda. Habang yung nag-uusig, pumapangit. Gumagano yung mukha. Para nawawala sa hulog. Nawawala pa nga gumagano yung mukha nang uusig sa kanya Di ba? Hindi ko alam kung anong nangyari doon Pero sabi nila, epekto daw ng sobrang coke yun. Soft drinks yung Coca-Cola. Baka mamaya kung ano naman isipin nyo Hindi, kasi sabi nila, kasi syempre, sweet daw yun, sweet. Pero parang hindi siya sweet Pero sweet po yung Coca-Cola. Syempre, pag may diabetes ka na, o ano na itsura mo, yung taba mo, kung saan na napupunta.